I am holy in Him, you are holy in Him, you are blameless. We are all holy and blameless in Him. Praise God. Not in this church, but in Him. Not in any organization, but in Him. Not in any good works, but in Him. Amen. Verse 7. Verse 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, pansinin po natin, in whom, dito po sa translation ko, in Him. In whom, in Him, we have redemption. Sa Kanya tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So ano ang kapangyarihan ng Kanyang dugo? Pinatawad ang ating mga sang-ayon sa kayamanan ng Kanyang grasya. So mayaman ang Kanyang grasya. Amen? Sa Romans 5:1. Napakaganda po. Romans 5:1. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang yaman ng grasya ng Panginoon. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. May kapayapaan tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. 6:1. Romans 6:1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Habang laganap ang kasalanan, mas makaunlad ang grasya. Amen po ba? Kaya nga kung tayo nagkakasala, mas maunlad ang grasya. Amen? At yung grasya ay kapangyarihan ng Diyos para tayo'y matutong manumbalik sa Kanya. Kaya yung grasya hindi nawawala sa atin kahit tayo nasa kasalanan, sapagkat yung grasya ay naghihintay para siya ay tangkilikin. Nakukuha niyo po? Sapagkat ating unawain in Him, in Him, in Him, in Him. Habang buhay tayo, tayo ay may pag-asa. Habang buhay tayo, tayo ay may pag-asang maging ayos sa harapan ng Diyos. At ang napakaganda, matiisin at mapaghintay ang Diyos. Andyan ang Diyos at lagi kasama natin, ano man ang ating ginagawa. God is a great listener. Ang Diyos po'y pambihira ang kakayahan na makinig. Lagi po siyang nakikinig at lagi po siyang nakatingin sa atin. At alam na alam niya ang ating kahinaan. At alam na alam din niya ang magiging lunas sa ating kahinaan. Kanyang grasya na kanyang kapangyarihan. Kaya nga ating unawain, we belong to one family. And that is the family of God. Because of Jesus Christ. So your family belong to the family of God. And the rest of the family on the face of the earth will be blessed by God through us, through our family. Kaya nga ating unawaing mabuti ang kapangyarihan ng dalawang salita in Him sa verse 11. So we are holy and blameless, and we are forgiven in Him, like in this 1:11, Ephesians 1:11. So dito makikita natin yung phrase na in Him. Ephesians 1:11. In whom also, in Him also, we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So ating pansinin po, ikaw at ako'y pinili niya, hindi siya nag-convene ng mga tao para kunin ang payo nila. Pansinin po natin, ang Diyos ang siya lamang nagpapasya. Counsel of His own will. Payo ng sarili niyang kalooban. So, sa sarili niyang kalooban, itinakda niya na ikaw at ako ay hirangin. So, ikay hinirang. Sabihin mo sa iyong katabi, ikay hinirang.
Hindi natin pinag-uusapan dito ang kasalanan. Ang pinag-uusapan dito ay ang Diyos na pumili sa iyo. Amen? At bahala ang Diyos kung paano niya i-work out ang iyong buhay. Ang mahalaga, ikaw ay hinirang. Amen? In Him also we have obtained an inheritance, being predestinated. Alam niyo po ba yung predestinated? Ikaw ay inihanda patungo dun sa iyong pupuntahan na itinakda at inihanda ng Diyos. So you are predestinated, hindi ka maliligaw, maaaring maantala ka, pero iisa yung iyong pupuntahan na ating pupuntahan. Bakit? Dahil kabilang tayo sa iisang katawan. Amen. So, pansinin po natin, kabilang tayo sa isang katawan at ito'y mahiwagang espiritual, pero kung iyong paniniwalaan, makakaabot ka dun sa iyong destination. Being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His will. So what is that predestination? According to the purpose of Him. Sangayon sa layunin niya. So ano ang layunin niya? Na ikaw at ako ay pag-isahin. Na ikaw at ako ay dalhin sa piling ng kanyang pinakamamahal at pinakaiibig na anak. Yun po ang layunin at yun po ang ibig ng Diyos, na ikaw at ako ay magkaisa, ikaw at ako ay dalhin sa piling ng kanyang anak. So, paano natin magagawa ito? In Him, sa pamamagitan niya lamang. Hallelujah! So, ikaw ay banal, ikaw walang kapintasan sa Kanya. In Him. So, ika'y pinatawad sa lahat ng kasalanan mo at ikaw ay banal at walang kapintasan in Him. So, ika'y makararating dun sa iyong patutunguhan sapagkat itinakda na ito ng Diyos, at paano mo mararating ito? In Him. Hallelujah. So, ang susunod po na in Him, ang susunod pong in Him ay nasa chapter 2, verse 21 and 22. So, Ephesians 2, 21 and 22. Ano po ang sabi doon? At ang sabi dito, in Him all the building fitly framed together, grow it unto an holy temple in the Lord. So, ating pansinin, bawat isa sa atin ay bahagi ng isang gusali. So, ating unawain, pamilya, gusali. So, tayo ay pamilya ng Diyos at tayo ay gusali ng Diyos. So, ating pansinin, in Him all the building fitly framed together, grow it unto an holy temple in the Lord. So, ating pansinin, bawat isa sa atin ay temple of the Holy Spirit. Ang katawan natin, temple of the Holy Spirit. Kaya pag nagsama-sama tayo, wherever 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst. So, napakarami natin. Yung bilang natin, tayo ay isang malaking templo. Amen po ba? So, we are a holy temple in the Lord. The holiness of the Lord here is because you are here and me is here. Amen? Pag wala na tayo, hindi na ito holy. Pero pag tayo naririto, this is a holy temple. So itong lugar na ito magiging banal kung may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan niya. Kaya laging merong nananalangin dito araw-araw to maintain the holiness of this place. Amen. Sa verse 22. Verse 22, in whom or in Him you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, ikaw at ako ay binuo ng Diyos na magkakasama para tumira ang banal na Espiritu. So, in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. So, this place right now and every time that we gather together is a holy temple. And who is resident whenever the temple is built? The Holy Spirit. Amen. At ano ang gawain ng Holy Spirit? Magturo. Ano ang gawain ng Holy Spirit? Magpagaling. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tayo ay naririto para ang banal na Espiritu ay gumawa na magturo at magbigay ng lahat ng aral sa bawat isa sa atin. Ako'y natututo, kayo ay matututo, lahat tayo matututo sapagkat hiwalay sa isa't isa, wala tayong matututunan. Kailangan natin ng pagsasama-sama para matutunan natin ang lahat-lahat ng katotohanan ng itinakda ng Diyos. Kaya nga sa kabuuan, kabilang po tayo sa isang pamilya.
At dahil tayo kabilang sa isang pamilya ang buong lupa, mangangalat ang lahat ng mga anak ng Diyos sa buong lupa. Kaya sa buong lupa ay mabubuo ang isang Holy Temple of God. Kaya hindi mapupuksa ang lupa at hindi ibabagsak ng Diyos ang puot niya sa lupa dahil nakakalat ang mga sumasampalataya sa Kanya. In Him, the whole earth is completely protected. In Him, the whole Philippines is completely protected dahil ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay nakakalat sa buong Pilipinas. At sa sandaling ito, ay challenge na ang bawat isa na hindi pa niya na isusuko ang kanyang buhay at di pa niya natatanggap sa Jesucristo ang kanyang personal na tagapagligtas. Sundan mo ang panalangin ito at iyong sabihin, Jesucristo, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. At tinatanggap ko ikaw na aking personal na tagapagligtas. Panginoon at Diyos, mula sa sandaling ito, ako'y sumasampalataya sa pamamagitan ng aking puso at sa pamamagitan ng aking labi, pinapahayag ko na ikaw ay aking Panginoon mula sa sandaling ito. At hinihiling ko na puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat naman sa kaligtasang natanggap ko at kapangyarihang sumasa akin sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Kaya't muli sabihin mo, in Him I live, I move, I have my being. In His hand I live, in His hand I move, in His hand I have my total being. Buong kagalingan ng kanyang mga naapektuhan ng arthritis, I rebuke you and command you. In Jesus Christ's name, receive your healing right now. Receive your healing right now in Jesus Christ's name. Touch Jesus! Touch the kidney and heal this kidney right now in Jesus' name. Cervix cancer, I command you out in the name of Jesus. At sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, sinisira mo ang generational curses. In the name of Jesus, I put a stop to sa history ng kanilang pamilya. I rebuke cancer in the family line and the bloodline in Jesus' name. For ministry support and partnership, donate through Banco de Oro Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Incorporated. Account number 219-800-6482.